Balik ko tayo sa ating palatuntunan. Special on Saturday, SOS. Ang ngalan muli ni Dr. Cesar Chavez. Ako ho si Raymond Dadpaas, inyong nakakasama ngayong umaga, the 13th of September. Ngayon ho, pinag-uusapan, ito, puntahan naman natin ito, pilit nating iintindihin. Puro numero, yung sinasabi na nag-accelerate, tumaas na naman sa 1.5% yung ating inflation nung buwan ng Agosto base sa record ng Philippine Statistics Authority. At merong marami ang nagsasabi, meron ding report na meron 2.59 million ang walang trabaho. Dahil dito, base na rin yan sa record ng Philippine Statistics Authority. Bibigyan tayo ng, hanap tayo ng makapagbibigay sa atin ng pagpapaliwan. At syempre, yung mga problema ngayon, nagaya nitong issue ng corruption sa flood control, may epekto ba yan sa ekonomiya natin? Puntahan natin ang mula sa Ibon Foundation, Executive Director na sa ating linya, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, magandang umaga. Welcome sa DZRH. Sa ngalan ho ni Dr. Cesar Chavez, ako po si Raymond Dadpaas. Yung Sabado na ito. Yes sir. Okay, ayan yung audio. Okay, Sir Sunny, yung bigyan nyo nga kami nung para maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba itong 1.5% na sinasabing inflation nitong buwan ng Agosto at marami ang nangangamba? Well, yung inflation rate kasi, ang sinusukat niya yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya kung sinasabing 1.5% ang inflation rate na mas mabilis kumpara dun sa nakaraang buwan, ibig sabihin, mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin ngayon kaysa na nakaraang buwan. Kaya siguro kaya nababahala yung publiko diyan. Siguro hindi naramdaman yung pagtaas ng kita na makasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya sa amin, sobrang halaga yung numero na yan kasi para tandaan niya ng pabigat sa ordinaryong Pilipino yung takbo ng ating ekonomiya. Kasi parang para kayo na pa ekonomiya dapat, di ba? Kundi para sa nakararami. Sana hindi lamang iilang malapit sa kusina ang nakikinabang sa takbo ng ating ekonomiya. Sir Sunny, ilan sa mga binabanggit ay yun daw, yung naranasan natin na mga bagyo in the past. Pwede ba talagang i-relate sa mga ganun? Bakit tumaas yung presyo ng gulay, yung isda, kaya apektado yung ating inflation? Oo at hindi. Siyempre, yung pananim, kung tamaan ng bagyo at mabaha, siyempre, pwede sabihin, ang salig siyan yung bagyo. Pero ang tanong siguro, hindi naman bago sa atin yung bagyo. Parang sa buong buhay ko yata, buwan-buwan o taon-taon may darating na bagyo. Siguro ang tanong hindi na yung pagtama ng bagyo, kundi ano yung ginagawa o hindi ginagawa ng pamahalaan para sa sigurado pagdating ng bagyo, hindi bahayin yung pananim at mahanda na hindi babagsak ang produksyon at magpapataas ang presyo ng pagkain. Kaya sa amin, maganda talaga pinag-uusapan ng mga flood control projects kasi of course, ramdam natin dito sa Kadunsuran yung grabing pagbaha, pero ramdam din sa Kanayunan na hindi nahanda yung pananim sa pagtama ng bagyo. Kaya konektado yan. Ay, masalimot ako sa maraming salig sa pagtaas ng presyo ng bilhin sa produksyon. Pero pwede sabihin, isang malaking salig dyan, hindi na yung bagyo. Yung hindi paghahanda ng gobyerno, including pag-aayos ng flood control sa Kanayunan para hindi bahayin at masira yung pananim at magmahal ang presyo ng bilhin. Ayun, yung binanggit nyo nga yung tungkol sa flood control, ang issue ba na ngayon na ito, pumutok na at lahat-lahat, bilyones ang pinag-uusapang pera. Ano ba to? Meron ba tayong nakikitang itong issue ng corruption sa flood control? May direct effect ba sa ekonomiya natin na kaya ito patuloy na bumibigat ang presyo ng ating mga bilihin? Sigurado yan. Siguro may dalawang kaparaanan na pwede sabihin direktang epekto sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Una yung nabanggit nyo. Napag-usapan natin kanina lang, kung hindi nahanda ng gobyerno yung infrastruktura sa Kanayunan, hindi babahayin ng pananim o may sapat na proteksyon sa pagdating ng bagyo,
kung bumagsak ang produksyon, law of supply and demand, tataas yung presyo ng bilihin. So isang direktang epekto yon. Pero pwede rin sabing epekto, syempre lahat naman ng pakikilam ng gobyerno para pahusayin ang takbo ng produksyon, ng agrikultura, ng pagsasaka, kailangan ng pondo. Ngayon, kung trilyong-trilyong piso ang pupunta sa mga bagay na hindi naman actually nakatulong sa takbo ng ekonomiya, malaking kawalan yan. Tapos, kaya maganda yung halimbawa ng flood control projects kasi kumbaga tip of the iceberg lamang yan. Kung sa esensya, halimbawa kay Pangulo Marcos, 950 billion pesos yata ang pinasa niyang flood control project sa tatlong budget na pinasa niya from 2023 to 2025. Kung alam niya, at siguradong alam niya, malaking bahagi ng pork barrel projects ay nawawala, napupunta sa bulsa ng mga kontraktor, including mga pinakamaraming proyekto, mga kontraktor ng Lakas Party, tsaka Partido Federal, partido niya at partido ng kanyang pinsan sa Kongreso. Ano yan? Kawalan yan ng pondo para dun sa pag-improve ng production para magmura ang presyo ng pagkain. So talagang may record kayo, Sir Sunny, na yung mga kapartido niya mismo ang pinakamarami? Oo, ginamit namin yung... Kulang pa nga kasi yung sa Sumbong sa Pangulo website, binilang namin, may humigit kumulang halos 10,000 proyekto. Dun sa 540 billion pesos na sa lakas, sa 540 billion pesos na nakalistang proyekto sa Sumbong sa Pangulo website, 245 billion ay napunta sa lakas, sa mga miyembro ng lakas. Tapos mga 38 billion napunta sa Partido Federal. Pumapangatlo yung National Unity Party, 87 billion. Yung kay Ricky Razonian, yung Nationalist People's Coalition kay Ramon Ang, 79 billion. At yung Nationalista Party ni Villar, 50 billion. Yung Liberal naman party nakakuha din. May 16 billion sila. May barya sila. So yung palang nakita nyo talaga na ano ba ito? Talagang yung kahit papaano distributed siya sa iba't ibang party affiliations, yung mga project? Alam nyo, nagtataka kami. Sinasabi ng Pangulo na anti-corruption siya at sinasabi niya may problema yung Senado, yung Kongreso dyan. Sa amin, napakasimple lang eh. Bakit ka mag-post ng Sumbong sa Pangulo website na una, hindi naman binibigay lahat ng proyekto sa sinasabi niyang takdang panahon. Sinasabi niya, lahat ng projects from 2022 ay nilagay doon, pero yung halaga ng project since 2022, 1.2 trillion pesos. So hindi pa kalahati actually yung halaga ng proyekto nilagay niya. So parang may natatago siya doon. Kasi ikalawa, hindi nakalista yung proyekto per congressional district. So medyo kinutkot namin yan, batay sa pangalan, may place name naman. Sinasabi naman kung anong barangay, ano yung munisipyo, ano yung syudad. Minatch namin sa congressional districts. Parang ibon pa yung gumawa nun. Sana kung gusto maging transparent ng pamahalaan, di sana siya na mismo, hindi na kami pinahirapan. Sana siya na mismo naglagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito yung mga kongresista, mga distrito na ako ng proyekto. Siyempre, nakita namin yung numero, kaya pala hindi pinapakita. Kasi lumilitaw, may pinakamalaking hati ng pork, yung pinakamalapit sa kusina. At sa amin, yun ang patunay, yun ang pruweba. Hindi ito spontanyong gawi ng ilang mga kongresista. Sistematiko to. Ganito magpatakbo yung presidente, ganito niya patakbo ng pork barrel system, na ihati-hati yung baboy, ayon dun sa lakas mo, dun sa poder mo, dun sa Kongreso. Iyon bang pag-iikot nyo, Sir Sunny, nabanggit mo din, nagpunta kayo, kumbaga ito yung validation, at least, may nakita ba kayong mga ginawa na proyekto? Marami naman sa kanila nagawa. And I think yun ang medyo dapat ihimay natin ng konti. Siyempre, yung pinaka nakakagigil dyan, yung talagang ghost projects, yung talagang hindi inumpisan anuman. Pero karamihan naman ang proyekto niyan, pinatupad talaga eh. Kasi hirap gumawa ng resibo, liquidation, kaya nga hindi nakapagsalita at paliwanag ang gobyerno sa Confidential Intelligence Funds eh. Kasi hindi madali magpeke ng resibo, gumawa ng pangalan. So, karamihan sa mga proyekto na to, pinapatupad naman. Ang problema, dalawa. Sa mga proyektong pinapatupad, marami dyan, gawa-gawa lang. Kung hindi naman kailangan. Kaysa panawagan ng ibon,
Pati nga yung mga project appraisal, project evaluation reports, dapat ilabas nyo yan. Pero hindi na naman lalabasan kasi alam namin, sa unang bahagi ng taon, unang hati ng taon from January to about June, kapag diniluto ng presidente yung tinatawag na president's budget na sinusumite sa Kongreso ng Hulyo, naglilista na sila doon ng mga proyekto kahit walang evaluation proposal. So problema yun. Parang bakit gagawa ng project na walang justifikasyon kung bakit ginagawa yon? Ikalawa, yung standard na SOP na kumbaga, yung pinapalobo yung yung gastusin, yung budget para mailagay yung mga porsyento, yung hati ng politiko, ng kontraktor at ng sino man sa mga departamento na gusto nila bigyan ng lagay. Meron kasing challenge nung Thursday si Senator Ping Lacson. Sabi niya, ituro daw sa kanya kung meron tayong makikita na perfectly done na flood control project at nag-iisip siya na magbibigay ng 1 month na pension niya kung sakasakali. Sir Sunny, meron ba tayong maituturo kaya sa kanya na ganon? So, hindi ko na nabalitaan yun. Meron siguro, I mean, hindi bababa man siguro sa tansya natin kung may 10,000 proyekto, more or less, 9,900 na nalagay sa sabog sa Pangulo website at kalahati yan, siguro naman sa yung humigit kumulang 20,000 proyekto, siguro naman may kahit isa. Sana naman, no? Anupot naman kung hindi para kay Senator Lacson, kayang-kaya niya magbigay ng 1 buwan na pension. Pero anupot naman kung walang kahit isang perpektong maayos na proyekto sa 20,000. Hindi naman sana gano'n. Ayun na nga kaya kumbaga gusto lang niya siguro diinan na Sir Sunny na talagang antindi yung ginawa ditong proyektong ito na tungkol sa flood control project, kaya ganun na lang ang kanyang kagustuhan. Pero looking forward, yun bang itong ganitong nababalitaan, ang laki ng perang nawala and everything, papaano yung investors' confidence? Dahil dito, wala bang nagbabalak umalis o may balak pumasok pero dahil dito ay hindi natutuloy? May mga ganon, Sir Sunny? Sorry, medyo naging choppy kayo sa tanong. Sorry po. Yun lang. Hindi ko na ko yung huling bahagi. Ito yung issue ng issue sa dahil napakalaki yung pera na nawala sa flood control. Ano yung epekto sa investors' confidence? Number 1, meron bang mga negosyante na natatakot at gusto nang umalis? Pangalawa, may nagbabalak sanang pumasok pero hindi natutuloy dahil dito sa issue ng mga ganito. Sigurado magkaka-epekto yan kasi sa totoo lang, kaya ayaw na mga dayo negosyanteng korupsyon. Kasi alam nila, yung merong, yung may puwersa sa korupsyon ay yung mga lokal, yung mga makatunggali nilang lokal na negosyante at syempre yung mga politiko. Kaya hindi talaga pabor ang mga dayuhan sa korupsyon kasi yung pagnenegosyo nila apektado. Bawas ang kita nila, may mga lagay sila, ang komplikado, ang dami-daming kailangang kausapin. Kaya bagamat wala naman kaming alam na dayuhan negosyante pumapasok sa flood control projects. Kaso, tip of the iceberg Alam talaga ng mga tao na kung may ganyang kalaki lantarang pandaraya, corruption sa flood control projects, nararamdaman na pati sa ibang aspeto ng pagpapatakbo ng ekonomiya, sa customs man yan, or sa mga investment agencies natin, may mga corruption din. Kasi kailangan ng mga negosyante ng mga permit, kailangan kausapin ng BIR, marami sila kailangan kausapin na government regulators Kaya sigurado, kung hindi ma-resolve na maayos itong usapin ng flood control projects at yung pangkalahatan, pork barrel projects, talagang magkaka-epekto yan at magiging bara sa pagnenegosyo. Una ng mga dayuhan, pero kami concern namin, yung mga Pilipino naman, sana wag natin pangunahin bigyan pansin ng sinasabi ng dayuhan. Bigyan natin pansin ang sinasabi, ordinaryong Pilipino. Sinasabi ng ordinaryong Pilipino, tama na, ay namin korupsyon kasi nababawasan ng serbisyo sa edukasyon, kalusugan, pabahay. Ay namin ng korupsyon kasi grabe naman yung baha nangyayari. Ay namin ng korupsyon kasi nanghihirap kami araw-araw. Tapos kayong mga kontraktor, politiko, konting pirma lang, may bilyon-bilyon kita kayo. Sa amin, mas napakinggan natin. So nandiyan na mga dayuhan pero Pilipino naman sana pakinggan at gumalaw tayo, iwas to
para sa Pilipino. Kasi Sir Sunny, mismong si Secretary Ralph Recto ng Finance nung nag-present siya dito sa last week doon sa DBCC briefing, sabi niya umaabot na daw sa 118 billion plus ang nawala sa ekonomiya since 2023 dahil sa issue ng corruption na lalong-lalo na attached doon sa flood control problem. Well, una, actually nagtanong din kami sa mga kaibigan sa media na kasama dun sa napresenta ng datos na yun. Hindi actually malino sa amin kung paano yung kinompute ni Secretary Recto yun. Ganun pa man, parang maliit yun eh. Nung sabihin niya, 118 billion lamang ang nawala. Maliit Kasi, lang yun? Yun nga, kung titignan natin yung paghahati ng infrastructure spending sa flood control projects, from 2022 to 2025, 1.2 trillion na yan. So on average, nasa about 300 billion pesos kada taon. Sa flood control projects lamang yan. Kung pagpalagay natin yung pinesent ni Secretary Lacson na yung hati-hati, di ba? Yung papoporsyento ng kita doon at more or less kalahati ay napupunta sa kung sino man, sa sponsor, sa politiko, sa contractor, sa DPWH. Ipagpalagay natin ganun ang applicable dun sa 300 billion pesos na flood control projects. Sa flood control projects lamang, lagpas na dun sa sinasabi ni Secretary Recto. Diba? Kung average ay 300 billion pesos per year, edi 150 billion na dapat ang sinabi niya per year, hindi lang 118. Ikalawa, hindi na naman flood control projects sa infrastructure projects natin eh. Yung matagal na nakasanayan ng mga politiko sa road projects, di ba? Mga farm-to-market roads, yung mga multipurpose building, mga basketball court. Mas malaki pa actually yung, kung ipagsama-sama mo yan, mas malaki pa actually yung nawawala dun sa corruption kaysa dun sa estimate ng DOF. Pero nawaan namin kung bakit dinadownplay ni Secretary Recto kasi sangkot ang DOF dyan eh. Huwag natin kalimutan, yung Department of Finance at yung Department of Budget and Management, sila yung namumuno sa proseso ng pagbuo ng budget ng Presidente sa unang hati ng taon. Yung sinisumite na budget sa Kongreso, niluto na yan. Lahat ng pork barrel ng mga alyado ng Presidente, napasok na yan ng DOF, ng DBM. Yan ang mga operators niya sa pagbuo ng budget. So, dina-downplay niya kasi, ano yan, yung sinasabi, kung tuturo ka sa iba, 3 daliri, babalik sa'yo. Kaya ano yan, kalkulado yung pagbigyan ng numero na yun. So, sadya pala talaga. But anyway, sa lahat ng nangyayari ito, Sir Sunny, pumasok na ang bare months towards the end of the year. Nakikita niyo pa ba na kahit pa paano naman makakahinga-hinga pa rin yung ating mga kababayan in terms yung ating pang-araw-araw na pamumuhay? Well sa amin, kung usapin lamang ng makahinga ng konti yung publiko, sobrang laking tulong kung maiwas na talaga itong problema ng korupsyon. Kasi ang laki ng ginagastos ng gobyerno eh. Di ba yung budget ng gobyerno taon-taon sa ngayon nasa about 6 to 7 trillion pesos. So kahit na sa huling quarter ng 2025, kung magpigil naman sana yung gobyerno dun sa pagbubulsa ng mga hindi dapat na nabubulsa at kung i-implement ng tama yung mga proyekto, garantisado makakaramdam ng kagyat na ginhawa yung mamamayan. Kaya sa amin, sobrang halaga itong proseso na ganap ngayon. 3 lang siguro yung naiisip namin. Una, huwag tayong magkasya na may ilang kontraktor na makukulong at ilang mga kongresista. Kailangan managot ang lahat ng managot. Isa yun. Ikalawa, huwag natin tantanan yung gobyerno sa pagreklamo at mag-demand tayo na mas maraming impormasyon. Kasi kung kulang ang impormasyon, kung piling impormasyon lang bibigay sa atin, may pinapalusot ang gobyerno. Ikatlo, sana hindi lang pandalian lamang itong ginagawa na anti-corruption ng gobyerno. Kung ibigay niya, ibukas sa publiko lahat ng mga project evaluation report, lahat ng mga minutes ng mga meetings sa paglagay ng mga infrastructure projects sa budget, lahat ng mga COA reports, lahat ng mga budgets ng mga proyekto na yan. Kung ilabas na yan, nag-digitize sa mga gobyerno ngayon, online na lahat. Kung nasa isang website yan at matino yung datos, hindi papayag sa yung Pilipino na hayaan lamang ang datos na yan na nakatenga. Sisilipin natin yan, mamanmanan natin, at may masisita tayo. Sa amin, kung yan 3 bagay na yan, agad makaramdam tayo ng ginhawa. Kasi una, nagpakita ng sinseridad ng gobyerno. Ikalawa, natakot ang mga korap na hindi sila makakalusot sa atin. Well said, Sir Sunny Africa, sir. Maraming salamat sa oras at magandang umaga. Umaga, Sir Raymond. Ingat po. Mga kaibigan, ng Executive Director ng Ibon Foundation, Sir Sunny Africa.